Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po. Gandang umaga sa inyong lahat. Nahuli akong kumakain ng kamote. Gandang umaga po, and it's a beautiful day, beautiful morning. As always po, yan ang pagbati natin. Nasaan ka man sa mundong ito, best friend? Nasa Isabela ka? Nasa Cagayan, Benguet, Cordillera, Manila, Saudi Arabia, Hong Kong, or South Korea, o kaya naman ay nasa Amerika ka, best friend. Good morning pa rin. Ang ating pong pagbati, anumang oras mayroon ka sa lugar mo ngayong oras. Mas ang importante, ang oras natin, 8:30 to 9:30 dito sa Pilipinas. Umaga. Kaya gising-gising, matamis ang buhay. Yung iba sa atin ay late na para magkape, pero it's okay. Kung yan ang oras ng pagkakape mo, o kaya kakagising mo lang, best friend, at wala ka namang hinahabol na oras, why not? Diba? Pero kung ikaw ay pumapasok na sa trabaho sa oras na ito, aba, late ka na. O, best friend, ngayong araw maganda ang pag-uusapan natin kasi tutunghayan natin, lalim ng Filipino ko pag-uusapan natin. Yan. Pag-uusapan po natin ang ating mga pamana. O, ayan, best friend. Paano bang mag-iiwan ng pamana? Yan. At higit sa pera, ano ang mga pwede pa nating ipamana sa ating mga mahal sa buhay? Pamana ng puso, pananampalataya, pamana at pagpapahalaga. O, ayan, best friend. At, ano ba yung tunay na pamana? Yan na hindi lamang po naiiwan sa bangko, kundi yung naiiwan sa puso ng mga tao para sa mga taong mahal natin. Gandang kwentuhan natin. No, marami pong umiiwas sa ganitong kwentuhan dahil ayaw pa nilang mamatay. Pero alam mo na, sa buhay po natin, di natin maiiwasan. Sabi nga dalawang bagay lang ang hindi mo natin pwedeng tanggihan. No? Ang mamatay at magbayad ng buwis, sabi nila. Anyway, ano ba ang tunay na pamana? Pag-usapan po natin ngayong araw yan, best friend. At the same time, bakit mahalaga na ikaw, sa iyong edad, ay dapat mayroon ng tinatawag na last will and testament. Yan. At paano gumawa ng last will and testament? Meron bang mga paraan ng paggawa ng last will and testament? At the same time, ano ang mga dapat nating ipamana? Pag-usapan po natin. Pwede mo bang ipamana ang lupa mo, best friend? Pwede mo bang ipamana ang iyong ballpen? At ano ang mga pinaka-mahahalagang pamana na mabuti at maganda nating iiwanan sa ating mga mahal sa buhay? Wow, very interesting ang kwentuhan natin. Marami pong umiiwas sa mga ganitong kwentuhan kasi nga parang mamamatay na, no? Pero maganda yung pinaghahandaan po natin ang ating mga ipapamana sa ating mga mahal sa buhay. Kung may papamana, di ba? Okay, sige. For purposes of kwentuhan, tingnan po natin kasi gusto natin matamis buhay natin, no? As always and always. Ayan. Best friend Lily Garcia po at kasama po ninyo ako sa loob ng isang oras dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Pinairan kahit mas pa lamang sa mura kong isipan.
Tuloy po tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Ito pong kwentuhan natin ngayong araw actually ay inspired. Yeah. Inspired ng mga nabasa natin lately at inspired din ng ilang mga kaibigan po natin na kung minsan pinag-uusapan natin mga pamana, di ba? Until one time, may isang tumawag sa akin at nagpapa-advise kung may kilala daw ba akong family lawyer, mga ganyan. Dahil gusto niyang gumawa ng last will and testament. Yeah. Hindi po masamang maghanda ng last will and testament. Actually, sa mga nabasa ko na mga libro, no, na tungkol sa last will and testament, ang sabi ng mga experts, at the age of 30, dapat nagsisimula na tayong gumawa ng ating last will and testament. Tapos nare-renew yan every 5 years. Yun. So kung ikaw ay 50 years old at wala ka pang last will and testament, late na, di ba? Lalo na kung 60 ka na o 65, wala ka pa rin last will and testament. Oo. Sasabi mo, wala naman akong ipapamana. I know someone na yes, meron siyang mga properties, pero alam mo, isang magandang meron kasi siyang collection, no? Collection niya, mga mugs na nabili sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sabi ko, may presyo na yung mga yan. Kahit pa, halimbawa, ang billing niya before, no? Ay 450 pesos converted sa peso, 450 pesos converted sa peso, o kaya sabi mo na 800 pesos converted sa peso. Hindi na lang po nagkakahalaga ng ganon yung mga mugs na yan. Kasi meron ng series kasi yan eh. Meron siyang mga series na complete. Galing sa iba't ibang mga bansa. In fact, yung kanyang bahay, yun ang dekorasyon. Yung sa kitchen niya, yung sa dining area, doon sa part ng salas niya, ay yun ang mga nakalagay, no? Yung kanyang mga mugs. Yung iba naman, ang kanilang mga collection, no? O kaya yung kanilang mga investments, no? Ay lupa, yung iba pera, investment, alahas, yan. Ganon, no? Whether we like it or not, tayo kasi dito sa Pilipinas, no? Yung tingin natin sa pamana, kailangan, pera, hindi po, no? Maraming iba't ibang uri ng pamana sa atin. Anyway, ang tunay na pamana, sa totoo lang, ay yung pong good manners. Gandang ipamana yan. Faith, pananampalataya, good name. A good name is rather to be chosen than riches. Yan. Good example, magandang halimbawa. Education, sa atin po mga Pilipino, napakalaki po, napakalaking factor na ilang beses nating narinig sa ating pong mga magulang. Mag-aral kang mabuti kasi wala akong ipapamana sa yung iba. Mag-aral kang mabuti kasi yan lang ang pwede kong ipamana sa iyo. Wala tayong lupa, wala tayong pera sa bangko, wala tayong bahay. Kaya mag-aral kang mabuti kasi yan lang ang maipapamana ko sa iyo. Ilang beses natin narinig yan sa mga parents, no? At sa mga friends po natin. And even now, no? Sa GC ko. Halimbawa, meron akong isang GC na kung minsan pinag-uusapan namin yung mga ganyan, yung mga anak namin, mga apo, mga pamilya. At lumalabas na saan ba nagiging proud ang mga parents, especially tayong mga Pilipino, Proud tayo sa accomplishments ng mga anak natin. Especially kung ano yung kanilang natapos, ano yung kanilang ginagawa na sa tingin natin ay very successful sila sa kanilang profession. Ayan, best friend. So, ganon, Ano pa yung mga magandang pwede nating ipamana? Love, investments, jewelry, family heirlooms. Pag sinabi pong family heirlooms, kasama po dyan yung mga alahas, no? O kaya ay mga gamit sa bahay na luma na. Ako, naghahabol ako, yung mga lakasa, yung mga upuan na luma, ayan, gusto ko yan. Hinihingi ko yan sa aking mga kamag-anak kung pwede, gusto nilang ibigay. Alahas na luma,
Okay, family stories, hindi po pwedeng palitan yung mga yan at dapat ipinapamana po yung mga yan. Yung mga alahas, ipinapamana din po yan. Investments, no? Baka meron silang mga investments na nakapangalan sa'yo, kasama po yan sa mga ipapamana natin. Yeah. A good man leaveth an inheritance to his children's children. So, yung statement na yan ay hindi lamang sa anak, kundi para sa apo. Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. So, hindi lang po mga lupa ang ipinapamana. Magandang ipamana ang pananampalataya natin. Yung pong ating pangalan, no? At yung mga examples ng pamumuhay po natin. Yan. Mamaya, sa pagbabalik po natin, no? Ay titingnan natin bakit mahalaga na mayroon kang last will and testament. Sa pagbabalik ng ating program, Gising! Matamis ang buhay! Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh yes, turn your radio on. And listen to the music, baby. Turn your radio on. Oh yes, turn your radio on. And enjoy the show. Turn your lights down low. Oh yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising! Matamis ang buhay, Pamana Blues pa rin ang ating pinag-uusapan at ang last will and testament ay napakahalaga na dapat pong gawin natin sa Pilipinas. Yung scenario po dito sa Philippines, hindi tayo masyadong conscious sa pagsusulat ng last will and testament. Kasi siguro yung notion natin na hindi kailangan, hayaan mo mag-away-away sila pagdating ng araw, lalo na kung may mga properties ka, best friend. At pinag-aawayan kung sino at papaano ang hatian ng properties, lalo na kung marami ang gaagawan, no? At maraming scenarios, no? Marami tayong mga nababalitaan na yung lupa ay ipinamana sa kapatid, sa anak, pero dalawa ang anak, pero isa lang ang pinamanahan. Yung mga ganon, no? At kuminsan yan po ang pinagsisimulan ng away sa buong pamilya. Actually, kapag meron pong last will and testament, medyo mas maayos, no? Yung pupuntahan ng mga ari-arian kung meron man. At magandang ma-qualify din kung saan pupunta yung mga ari-arian na yan. I have one friend, meron tayong kakilala na gumawa po ng last will and testament niya. Handwritten. Sa totoo lang, pinabasa niya sa akin. Pati nga yung isusuot niya, pag siya namatay, nandoon, kung anong mga music ang ipapatugtog, saan siya ililibing, ano ang gown na susuotin niya. Sa totoo lang po, kasama po ako sa namili, pinakita, saan, anong gusto mo rito, ano mas maganda. 3 kaming nag-usap kung ano ang magandang. Parang ang weird, no? Pero alam niya na she is dying anytime. Yeah. Maganda rin paghandaan natin yung ganon, di ba, best friend? So anyway, dahil doon, kahit po yung kanyang mga alahas, yung kanyang pera, yung kanyang mga kalupaan, nandun lahat kung saan pupunta yung kanyang mga naipon, yung kanyang mga ari-arian. Hindi naman marami, pero malaki. Anyway. So, ganun, no? Maganda na meron po tayong last will and testament kasi nakakaiwas po yung away sa mga magkakapatid. Number 1 po yan. Lalo na kung may second family. Di ba? Ayan, malinaw yung paghahati-hati kung saan pupunta. Kasi, hindi po, kapag walang last will and testament, ang mga pamilya, walang last will and testament, tapos may nangyari, namatay, kunwari ang may-ari,
o yung magulang, pwedeng pag-awayan po yung mga lupa. Pag properties ang pinag-uusapan, pinagsisimulan talaga ng away yan, ano? I remember yung may mga kwento tayong naririnig, no? Pero maganda yung halimbawa, 6 sila magkakapatid, sabihin, ikaw, dito ka na sa bukid, sa'yo na yung bukid, sa'yo na yung sa sentro, ikaw na yung sa apartment. Diba? Kung merong pagmamanahan, hindi nila nilalagyan ng value yung bawat lote o bawat mamanahin. Hindi nila sasabihin na, ay, ayoko yan kasi mas mahal yung sa'yo, bakit yan lang ibibigay mo sa akin? You know, something like that. So, walang ganon. Kung ano yung napaghatian, okay na yon. Pero hindi po lahat ganyan eh. Marami siyempre, pag lupa ang pinag-uusapan, lalo na ngayon, ano? Yung mga lupa po ngayon, wala na yatang murang lupa. Ngayon, okay. So, pag may last will and testament, malinaw yung paghahati-hati, nababawasan ng conflict, nabibigyan po ng direction kung saan papunta itong mga ipapamanang ito. So, alam ng pamilya, alam ng asawa, alam ng anak, no? Oo. Maalala ko, meron tayong isang nabasa, merong isang mayaman sa Australia po ito, totoo pong nangyari ito, merong isang mayamang matandang babae na ang kanyang mga anak ay siyempre wala na sa poder niya, may sarili-sarili ng kanya-kanya ng buhay. Alam niyo yung pinamana niya, $15 million worth, pati yung bahay niya, plus yung bahay niya. Pero yung cash na kanyang pera, ay ibinigay niya sa kanyang mga pusa at doon sa caretaker ng kanyang mga pusa. Ganun, no? Hindi pa ni-question yun kasi may last will and testament siya. Ayan, best friend. So, yun ang kahalagahan ng maganda na meron tayong last will and testament na proprotektahan, nababawasan yung gastos sa legal disputes. Hindi nagagastos, hindi mo nahabulin kasi may nakasulat na, may pumirma na siya. Yan, naproprotektahan din po yung mga testators. Yan. At the same time, nabibigyan din ng direction yung family. So, kailan dapat gumawa ng last will and testament? Hindi po ginagawa ang last will and testament kapag malapit ng mamatay. Oo. Kundi, isinusulat ang last will and testament habang malusog ka pa, best friend. Yan. Yung sabi ko, based dun sa nabasa ko, 30 years old pataas, pwede ka nang magsimulang gumawa ng last will and testament. Sabi mo, ano naman nang ipapamana ko at the age of 30? Wala pa naman akong investment, etc. Di kung ano yung meron ka at the age of 30, and then, pagdating mo ng 35, uulitin mo na naman yung last will and testament mo. Baka nakabili ka na ng motorsiklo, nakabili ka na ng kotse, nakabili ka na ng maliit na bahay. Best friend. Kasama na yon para hindi na paggawayan. Yan. So, huwag mong gawin ang last will and testament kapag malapit ka nang mamatay. This friend that I was telling you, yung pati kabaong niya, pati lahat po, pati lote ng kanyang memorial, lahat kasi sa akin iniwan. Yung last will and testament po niya, lagi niyang nire-review, tsaka lagi niyang nire-revise yun, every 5 years ka. So, ganun, At yung last na revision happened like, I think, 6 months bago po siya. Nung ginawa niya yun, actually, hindi pa siya mukhang mamamatay. She was not sick of anything. Wala. Biglaan lang kasi. Pero at least she was ready, ayan. 2 weeks bago siya namatay, pinakita pa sa akin kung ano yung mga, hindi 2 weeks, siguro a month bago po siya namatay. Nakuha pa niyang ipakita sa akin kung ano yung mga damit na pagpipilian. Noong una nga, sabi ko, mami, ayokong gawin yan. Sabi ko, pero hindi liligawin natin, sabi niya. Siya yung malakas ang loob. Hindi yung mami ko yun, another mami ang tawag ko sa kanya. Anyway, pag may last will and testament, walang argument, supposedly, Kaya itong pamilyang ito na sinasabi ko sa inyo, noon pong sila ay nagkita-kita at may last will and testament, wala silang nagawa. Anyway, hindi naman nila hinabol kung ano man yung mga properties.
Kung ano man yung mga ibinigay sa kanila, yung pa rin po. So, may direction kung saan papunta yung family, di ba? Kaya ngayon, habang ikay malusog, best friend, abay maganda na simulan mo nang gawin ang iyong last will and testament. Yan. Habang malinaw pa ang isip mo at hindi ka nagkakabaw. O, di ba? Nagkakabaw ka na. Mamaya i-contest nila. O, yung iba nag-contest, kino-contest, yung mga last will and testament. Kasi sabi nila, ito, naisulat noong wala na siya sa tamang pag-iisip kasi kabaw na siya, etc. Tapos baka ang pirma lang, thumb mark. O, ayun, kini-question yung mga ganon, no? Ay, nako. To everything there is a season. Yan ang reminder ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1. At yan din, may tamang panahon ng pagsusulat ng ating last will and testament. So, hindi natin alam, best friend, kung saan ang bukas, anong mangyayari sa atin, no? Yung pong paghahanda ay hindi po kawalan yun ng pananampalataya. In fact, yung paghahanda ay panahon para pag-isipan natin at tingnan natin kung ito ba ay, na hindi lang pag-isipan, no? Kundi i-decision natin na tama na paghandaan natin ang kamatayan. Ngayon, tanong, papaano tayong gagawa ng last will and testament sa pagbabalik ng ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Alex, ikaw ba yung nakita kong nakikipag-inuman sa kanto? Oh, hindi po, Uncle. Tinanggihan ko nga po si Dennis eh. Nagbintang agad. Kakainis. Wala nang nakita kundi ako. Siya nga pala, Alex. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Sermon na naman. Matagal na kitang inoobserbahan. Napansin kong mabuti kang anak. At kahit na alam kong hindi ka masyadong bilib sa akin, nire-respeto mo pa rin ako. Kaya Alex, sa iyo ko naisipang ipamana ang lupa ko sa Mindoro. Oh? Hindi man ako aani ng bunga ng lupa. Masaya na rin ako dahil ikaw ang makikinabang. Salamat po, Uncle. Nakakahiya tuloy. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyo pong kasama at ang pinag-uusapan natin, Philippine setting. Papaanong gumawa ng last will and testament. Ayon po sa aking nabasa, iba-ibang klase ang last will and testament, pero dalawang bagay lamang po ang pag-uusapan natin ngayong araw, no? Kalimutan ko na yung author ng book na Attorney Sarmiento. Ay, hindi. Mali. Meron isang attorney na ang kanyang specialization ay sa estate tax, no? At itong mga pamana na ganito. Kasi kung minsan hindi namamalayan ng mga, lalo na po sa mga malalaking kumpanya, kunwari, yung may-ari ng kumpanya na matay ang asawa. So, yung kumpanya pupunta sa mga anak. Diba? Siyempre, yung kalahati sa kanya. Yung kalahati pupunta sa mga anak. Ngayon, nag-asawa ulit yung may-ari ng company. So, dahil nag-asawa siya, yung kalahati ng property niya ay pupunta doon sa asawa. Yung kalahati ng share niya pupunta doon sa asawa. Yung iba ayaw ibigay. Oo, kini-question yung mga ganun, no? Maraming mga ganung instances. Ganun po. Ngayon, tingnan natin. Dalawang uri ng last will and testament in the Philippine setting. Yung una po ay pinakauso, no? Yung tinatawag na holographic will. Holographic will. Ano yan? Sulat kamay. Yung mismong gumagawa ng last will and testament ang siyang sumusulat gamit ang ballpen, gamit ang papel. Holographic will ang tawag doon. Tapos may date. Tapos may pirma siya doon sa baba. Kung mahaba yung kanyang last will and testament, katulad ng sa friend ko, bawat page pipirmahan mo para mas legal, no? Ayan, may pirma. Tapos, pag holographic will, hindi kailangan na may witness. Hindi kailangan na may witness.
Meron pang isang paraan, no, ng paggawa ng last will. Ito naman yung notarial will. Ibig sabihin, nakasulat. Pwedeng handwritten din or pwedeng nakatype, no? Written. Kailangan na pirmahan. Bawat page na pirmahan. Tapos, may witness. 3 ang witnesses para credible. Na ibig sabihin, nabasa nila yung content, itong 3 ito, nabasa nila yung content ng Last Will and Testament at sila ay nagsisignify na nabasa nila at naintindihan nila kung ano yung laman ng Last Will and Testament. Tapos, pinapapirma po yan sa lawyer. Ganon ang nangyayari. So, sino ang pipirma? No? Yan po ay base po sa Civil Code of the Philippines, no? So, sino ang pipirma? Sa notarial will, ang pipirma po ay yung 3, na witnesses. Tapos, aside from 3 na witnesses, yung na-mention natin po kanina, ay pipirma din po yung testator. Okay. Ano ba ang testator? Okay. Sa simpleng paliwanag, ganito. Yung pong testator, yung tawag dun sa taong gumagawa ng last will and testament, no? Siya yung hindi lang siya nagpapagawa. Kung sumusulat siya, kung siya mismo yung sumusulat. Sinasabi niya doon kung papaanong hahati-hatiin yung kanyang mga ari-arian at kung ano ang kanyang mga huling kagustuhan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Yun. Ganon. So, sa simpleng paliwanag, kung ikaw sana ang sumusulat, best friend, sinusulat mo yung iyong mga huling habilin. Kaya nga tinawag na last will and testament. Ibig sabihin, ikaw yung testator. Ikaw yung mag-iiwan ng pamana. Halimbawa, si Mang Juan, gumawa ng will at nagsasabi dun sa will niya, ang lupa ko sa tabi ng 1143 DZMR na 1 hektarya ay ibinibigay ko sa FEBC Philippines. Ay, galing, no? In Jesus' name, no? Ganon yon. Ang bahay ko na nasa kunwari Divisoria, Santiago City, na may area, nakalagay pa doon. Tapos may titulo pa, ay pinapamana ko sa aking bunsong anak. Yan, ganun yun, no? Ano pa? Yung aking Bible collection, ay binibigay ko lahat sa museum, sa simbahan. Pwedeng ganon. Yung aking collection ng mga alahas ay pinapamana ko sa aking apo. Pwede rin po yun, no? O kaya kung gusto mo naman, ang aking collection ng mga antique na mga furnitures, ibinibigay ko kay best friend Lily Garcia. O, pakispell po ng tama yung pangalan ko, Lilibeth. ng 1143 DZMR. Oh, ganun yun. Oh. So, ganun, Ang ibig sabihin, in that aspect, si Mang Juan ang testator. Okay? So, ibig sabihin po, alam niya kung anong kanyang sinasabi. Tapos, ang testator pala, may legal age, 18 years old pataas. Hindi pwedeng maggumawa ng last will and testament ang mga mas bata pa doon, no? So, para maging valid po yung last will and testament sa ilalim ng batas ng Pilipinas Civil Code. So, yun, hindi siya bababa sa 18 years old. May malinaw na pag-iisip of sound mind sa oras na ginagawa niya ang kanyang last will and testament. Ayan. So, ganun, testator ang tawag doon. Executor naman, ito naman yung itinalaga ng testator para mag-execute ng kanyang or isakatuparan yung kanyang na isinulat doon sa kanyang last will and testament. Yung mga witnesses, sila yung mga saksi, no? Na pinapatunayan nila, na nakita nila nung ginawa ang last will and testament at kusang loob, hindi pinilit yung tao na yan, yung testator, para isulat yung mga gusto niyang
pamanahan at hindi rin siya pinilit para pumirma. Yun ang dahilan kung bakit po may mga witnesses. O, diba, no? Parang nakakatawa siguro yung sinasabi mo dito. Kakatawa naman si best friend, Lily. Bakit naman ganyan ang mga sinasabi? Oo, pero importante po yan, ano? Na magkaroon ng kaliwanagan. Lalo na kung meron kang mga maiiwan. At hindi kailangan malaki ang iiwanan mo. Meron tayong mga naririnig na mga kwento na ang iniwan lang ay bahay. Yun lang tinitirhan nila. O, 9 silang magkakapatid. O kaya, sige na, sabi mo na 3 o 4. Pinag-aawayan po yun. Pinag-aawayan. O, yung mga ganong klase ng paraan, no? O, ayan, kapatid. Mamaya, sa pagbabalik po natin, titingnan natin, since nakagawa na tayo ng Last Will and Testament, ano ba talaga yung mga dapat nating ipamana? Dito lamang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Maganda na consider pa rin natin yung pupunta sa lawyer. Ano po? Pero sabi ko nga, yung holographic will ay napaka-effective na po yun. Pwede na pong gawin yun. Basta pinipirmahan po ninyo. Okay. Very powerful po ang holographic will kasi handwriting mo mismo yan. At mahirap i-fake yung handwritten na 2 pages or 3 pages na papel. Mahirap po yun. Ngayon, kung ita-type ninyo, yung kailangan nyo ng witness. At kailangan pirmahan nyo bawat page. Tapos, kailangan manotaryo. Yun ang pinaka solution doon. Kailangan notarize po. Okay. Ngayon, tingnan natin. So, paano gumawa ng Last Will and Testament? Holographic at saka notarial. Sino ang pipirma? Testator. Okay? Ano ang dapat ba talagang ipamana? Yun nga, sabi natin kanina, ano? Sa first part ng program po natin, ang mga pwedeng ipamana, well, pananampalataya, pangalan, mabuting pangalan, halimbawa, yung mabuting pagpapalaki sa ating mga anak, no, edukasyon, yung pagmamahal. Pero alam mo, ang hinahabol ng mga papamanahan talaga, ari-arian, lupa, mga kagamitan sa bahay, alahas, investment sa bangko, investment sa alahas, investment sa lupa, investment sa funds, values, mga ganyan, no? Koleksyon ng mga alahas, koleksyon ng iba pang mga antique, ganyan. Ako, mga hinihingi ko sa mga antique ko, bawa, I think, 3 years ago, finally, ay na-convince ko yung auntie ko na ibigay sa akin yung round table na noong bata po ako, doon ako nagbabasa at saka doon ako nagsusulat pag umuwi ako. Pag sa bahay namin, bahay ng lolo ko at lola ko, doon kami tumira nung maliliit pa kami. At I remember, ang very vivid memory ko sa round table na yon, lampara. Tapos doon ako gagawa ng assignment ko. Ayan. And finally, binigay niya sa akin yung table na yan, round table na yan. Finally kasi matagal ko nang kinakantahan yon. Kasi pag pumupunta ako sa bahay nila, nakikita ko po yun sa likod ng bahay nila. Ayan, best friend. So, magandang memories, no? Ayan. So, ari-arian, pwedeng maging pamana. Ngayon, tignan po natin. Dahil sulat kamay ang holographic at typewritten, naman ang notarial, no? Yun nga, ano bang mahalagang ipamana natin? Yung pananampalataya natin, yung values natin, integrity, kindness, yan ang mga importante. Family traditions, love for God, respect, hard work, forgiveness. Yes, of course, pwede rin pong ipamana yung lupa, bahay, negosyo, investments, insurance proceeds, ayon sa beneficiary designation. Yung insurance, ang kagandahan po ng insurance, kapag namatay yung may-ari ng insurance, nakalagay po doon sa kontrata
kung kanino pupunta yung pong proceeds ng insurance. Hindi pwedeng paghahati-hatian yan ng magkakapatid. Kunwari, 4 na magkakapatid, pero yung nakalagay dun sa kontrata na sa 2 lang pupunta yung proceeds ng insurance, yun lang pong 2 ang makakatanggap. Yun lang 2 ang makakatanggap ng cheque. No? So, yun yung insurance. Collections, mga libro, family Bible, yan. So, educational fund, meron din pong mga ganyan, ano? So, yung pong mga bagay na yan ay ipinapamana at magandang na-specify po yan sa last will and testament. Actually, maraming katanungan dyan, ano? Paano mangyayari kung halimbawa walang pangalan yung isang anak doon sa last will and testament? Mahirap po i-contest yan, lalo na kapag holographic, no? Maganda mag-refer tayo sa lawyer. Mag-refer tayo sa lawyer. Pero yun ba, maganda talaga na meron po tayong last will and testament. Ngayon, tingnan natin. So, yes, of course, mabuti maganda na meron po tayong mga pamanang ari-arian para sa ating mga anak at para sa ating mga pamilya. Pero kung minsan yan ang pinanggagalingan ng away, ano? Oo, pinanggagalingan ng away. Pero sana hindi. At, syempre, kung maiiwanan kang milyon-milyon na pera, malaking kwento yun, di ba? Kung minsan ang pinag-uusap, mga kwentuhan nga natin, ano, pwede ba ampunin mo na lang ako? kami sa mga friends namin, no? Kay mami, yung mami namin, mami, pwede ba ampunin mo na ako at ilagay mo rin ako sa last will and testament? Last will and testament mo, di ba? Actually, nandun ako sa last will and testament niya, nakasulat doon, specific, no? Bakit ako nasali doon sa last will and testament? Diba, na-mention ko sa'yo kanina na yung damit niya, yung kung paano siya, anong gagawin pag siya namatay, saan ang wake, dito ba o doon, mga ganyan, ano? Anong klase yung, lahat na paghandaan niya. Pati music na ipapatugtog pag siya ay nakaburol, naka-specify. At yan nga, ang gusto niyang patugtog daw ay yung aking mga kanta. Kaya nasali ako sa last will and testament niya. Nilagay pa niya doon na ako yung magsasalita sa kanyang eulogy. Pero hindi ko na ginawa yun. Hindi ko sinunod yung kanyang last will. Anyway, sabi ko, give way to others. Tama na yung nakilala ko siya. We became best friends all these years. Sabi ko, and nirespeto naman ng mga anak yung ganong klase ng aking statement at commitment. Well, of course, yung pong mga ipinapamana natin, no? Pinakamahalaga na ipamana po natin sa mga anak natin pa rin, ano? Ay hindi yung millions na iiwanan natin, kundi yung pong pananampalataya na ang mga anak natin ay makakilala kay Kristo Jesus. Period. Yan. Una, makakaiwas tayo sana, no? Makakaiwas tayo sa issue ng awayan ng mga magkakapatid if that thing happens. Kung may Kristo sa buhay nila at yan ay prina-practice nila at hindi nila nakikita yung desire na maging gahaman sa mana, no? Katulad ng prodigal son. Sana wala tayong mga ganong klase ng mga kwento, ano, best friend. Yan. At yung hatian ay maging maayos kung may hahatiin. Pero sabi ko nga sa'yo, kahit lang bahay kuminsan nga pinag-aaway ang kutsara, tinidor. Nakarinig na tayo ng mga ganyang kwento. Naka-witness na po tayo. Baso, kutsara, pinag-hati-hatian. Some people naman, mga collection ng mga bags, ng mga sapatos, mga mamahalin ng mga sapatos. Ito po yung mga signature bags, signature shoes, yan. Nagmi-meeting yan, buong pamilya at pinag-uusapan kung kanino pupunta itong signature bag na ito, signature bag na yan, sapatos na yan, jewelry, mga ganon, no? Pero best friend, ang pinakamahalagang ipamana po natin ay yung pong ating ipakilala si Kristo sa ating mga anak bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Diba?
kahit gaano karaming milyon ang pera mo, kung walang Kristo na kilala ang mga anak natin, kulang pa rin. Yun ang masakit, no? Sabi ng Bible, no, sa Matthew chapter 6 verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. At ang kayamanan sa langit, best friend, ay ang ipakilala natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ibang tao. At the end of the day, yun ang tatanungin ng Panginoon sa atin. O, diba? So, dapat maging handa po tayo sa ganyang klase ng sitwasyon at makita po natin ang kahalagahan na yung pong mga pamana natin, yes, masaya, masaya, masaya. Ilang generations at anong mga generations po, ano ang lumipas na hanggang ngayon, yung pong mga pamana pa ng mga ninuno ay hindi pa nahahati. I know that one. Alam ko yung ganyang kwento kasi meron po kami mga ganyang kwento rin sa pamilya namin, ano. One time tumawag sa akin yung pinsan ko sa sabi niya sa akin, meron pa ba kayong hinahabol na mana ni lolo at ni lola? Oo. Sabi ko, wala na, alam ko wala na. Ikaw, kayo, kami daw na magkakapatid, kaming magpipinsan, pamilya. Meron pa ba? Alam ko isa na lang. O, ayan. So hanggang ngayon, nire-refute pa rin po yun, no? Kasi ngayon may value na. Dati walang value yung mga lupa na yun. O, ayan, best friend. So, dahil sa value, pero kulang yan. Dapat kahit pamilyon na ang halaga ng mga lupain na yan, ang pinakamahalaga na ipamana po natin ay ang kilala ng ating pamilya si Kristo as their Lord and Savior. So habang we have that opportunity, abay, wag po nating sayangin ang oras. Ganon ha, best friend. I hope na, syempre, yung kwentuhan po natin ay mababaw in the sense na ano bang tawag dito, hindi tayo pumunta sa mga mas malalalim na legal aspect ng paggawa ng mga pamana. Pero suffice it to understand na kahit gaano po kaliit ang ipapamana natin, pera man yan, lupa man yan, alahas, investment, o kaya mga kagamitan sa bahay, mabuti po na nakasulat at mayroon papel na pinagsulatan yan, may witness, notaryo kung kailangan, handwritten kung walang pero pipirma ka, best friend. Okay? Dito yan sa ating program, Gising Matabis ang Buhay. Hindi kita nakikita, alam ko lang na nariyan ka. Hindi ako nag-iisa. Sela, nananaig ang iyong hilig, nananalig sa pag-ibig, sa puso ko'y pumipintig. Sela, sasamba mananampalataya, sasamba mananalang sa'yo, sasamba mananampalataya, magtitiwala lang sa'yo, o sana o Panginoon. Dahil la 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 ya, la 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 ya. Nananampalataya sa walang patlang na pagsinta, walang kasing tapat. Hallelujah. Emmanuel, kasama ka noon, ngayon, walang hanggan. Biyaya mo isapat. Hallelujah. Sasamba mananampalataya, sasamba mananalang sa'yo, sasamba mananampalataya, magtitiwala lang sa'yo, o sana o Panginoon. Dahil palataya
palataya, Espiritu, purihin ka, purihin ka. Palataya, Diyos Ama, palataya, O Jesus, palataya, Espiritu, purihin ka, purihin ka. Sasamba mananampalataya, sasampa mananalangin lang sa'yo. Sasamba mananampalataya, magtitiwala lang sa'yo. Hosana o Panginoon. Sasamba mananampalataya, o sasamba mananalangin lang sa'yo. Sasamba mananampalataya, magtitiwala lang sa'yo. Hosana o Panginoon. Sasamba mananampalataya, o sasamba mananalangin lang sa'yo. Sasamba mananampalataya, magtitiwala lang sa'yo. Hosana o Panginoon. Hila, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah. Nanampalataya. Pagbati Corner. Nais nating batiin ang ating pong mga best friends, yung mga nag-birthday kahapon, no? Kasi hindi natin sila nabati. Ayan, happy birthday Jonathan Valdez, Ran Marjorie Ferrer, Elmer Leal, Ameline Lopez Florendo, Jan Agkawili, Jonafem Afaten, Raquel, Marie Lungho. Ayan, best friend. Happy birthday! Birthday nila kahapon. At ngayong araw, binabati natin si Minda Campos sa kanyang birthday. Nais ko rin pong batiin ang mga friends po natin sa Amerika. Metropolitan Bible Baptist Church, Ecclesia, si Pastor Nolasco at si Ate Gigi. Ate ba? O hindi. Best friend Gigi Nolasco. Ayan. At gandang araw din sa aking mga pinsan. Ano po? Na kasama ko sila. Sige po. Anyway, pagbati, ano po, ay para sa inyong lahat. Kung di mo man birthday ngayon, best friend, pero malapit ka ng mga anak, katulad ni Janine, baka nga nanganak na, ano po, although August 19 ang kanyang expected date of delivery, ETA ang tawag ko doon, expected time of arrival. Parang aeroplano, no? Anyway, ang prayer natin sa bawat isa na nagsa-celebrate ngayong araw, Thanksgiving, salamat sa Panginoon, meron ka na namang isang taon na bubunuin at may pag-asa lagi ang ating buhay. For all you know, after 1 year, dodoble ang ipapamana mo sa iyong mga anak at sa iyong kapamilya. Ayan, best friend. Sige, mag-text lang po kayo ha. Ang number natin, 0917-564-8388. Kung meron po kayong mga gustong topics na pwede nating pagkwentuhan dito. Salamat din sa ating mga best friends na nasa likod ng ating pong studio. Kaya naririnig niyo po kami dito online, on the ground, on the air dahil sa galing ng technology, dahil sa talino ng ating mga technician, ng ating mga staff, tech team, JM Magulyado, Janine, at si Ina de Guzman, at syempre si Val. Ayan ha, sila pong mga dahilan kung bakit kahit nasaan tayo, kahit nasaan ako, naririnig ninyo ako. Salamat sa technology, magaling ang Panginoon. Magagaling sila sa tech room, pero
pinakamagaling ang ating Diyos. O, ayan, best friend. Dito ka lang sa ating program, Easy, matamis ang buhay. Somebody's best friends from beginning to end. My radio, my radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and Pabound verse para sa lahat ng ating pong mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Psalm 112, verses 1 and 2. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Kaya po tayo nagtatrabaho kasi gusto natin may ipapamana po tayo sa ating mga anak, di ba? Oo, hindi lamang po mga properties ang magandang ipamana, kundi yung pong ating pananampalataya. Anhin natin ng milyon, yung mga anak naman natin, hindi kilala si Kristo, o ikaw lang pupunta sa langit, paano naman sila? Di ba? O, gusto natin sama-sama pa rin tayo sa langit. So, ipakilala mo si Kristo sa kanila. At kung ikaw nakikinig ngayon, at alam mo na may mamanahin ka sa mga magulang mo, pero sila hindi pa nakakakilala kay Kristo, pero ikaw, kilala mo na si Kristo. Pwede mo naman silang i-guide sa prayer, no? At kung ikaw ay nakikinig ngayon at hindi ka rin talaga sigurado kung tama at kung si Kristo ba talaga ay mayroon sa puso mo, pwede naman kitang i-guide sa masimpleng panalangin. Mag-pray tayo, best friend. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nalaman ko ang kasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas. At ikaw yan, Jesus. At salamat sa pangako mong buhay na walang hanggan. Nagsisisi po ako, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ngayon ang siyang maghari sa buhay ko, sa buhay mo. At salamat sa pamana na kaligtasan na binigay mo sa akin, Panginoon. At salamat din sa mga magulang ko na ginamit mo upang ako ay makakilala sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa mga tao sa paligid ko na nagpapatunay na yes, may kwento ng tunay na kaligtasan sa buhay ni Kristo. Salamat sa malaking pamana na yan, Panginoon Jesus. Sa pangalan ni Jesus, to aming dalangin at pasasalamat. Amen. If you prayed that prayer, best friend, may Kristo na sa buhay mo at yan ang pinakamagandang mana na pwede mong matanggap sa buong buhay mo. Kasi meron kang buhay na walang hanggan. At pagdating mo sa langit, di ba, ang promise you are going to walk on golden streets. So, gusto mo ba nang lumakad sa kalye na yari sa ginto? O, mas matindi yun kaysa sa ginto na nasa hikaw mo. Singsing na ginto, mas matindi yun kaysa sa milyon-milyon na pera na nasa bangko na iniwan sa'yo ng iyong mga magulang. Kasi dito tayo sa lupa, wala lang, travelers lang po tayo dito. O, ayan, heaven bound, yan ang importante. Yan po ang pinakamagandang pamana na pwede nating ibigay sa ating mga mahal sa buhay. At sa salitang yan, sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thanks so much for listening. Huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan. Kausapin ang inyong pamilya tungkol sa mga hangarin po ninyo sa buhay. No? Ayusin po natin ang mga mahalagang documents na kailangan nating iwan sa kanila. O, diba? Mahalaga ang documents. Importante po. Thanks so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lundi, may ginto. Ang ganda ng mundo.
ganda,